sorpresang bumisita sa opisina ng Malacanang Press Corps si Pangulong Aquino kanina. Naglabas siya ng sama ng loob sa ilan di manong mga balita tungkol sa kanyang pamumuno, pati na sa kanyang personal na buhay. May report si Lay Alves. Sinadya raw ni Pangulong Noynoy Aquino na diretsahang sabihin ang kanyang mga puna at hinanakit sa media. Inilita niya ng Pangulo ang mga ito sa National Press Forum ng Philippine Press Institute kanina. Anya, malayo ang media na kinagisnan niya bago ang batas militar sa pamamahayag ngayon. Noon daw, bihirang may maling datos o detalye sa mga pahayagan. Nasa na po ba tayo ngayon? Nandiyan pa po kaya ang prinsipyo ng get it first but get it right? O napalitan na ito ng get it first, siguruhin na bebenta ang storya at kung hindi tama ang impormasyon, mag-sorry ka na lang. Sa halip na magagandang bagay daw ang bigyang din ng media, yung negatibo pa ang piniling i-headline ng isang pahayagan. Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa. Kamakailan lamang po, alam po natin lahat, bumisita ang emir ng Qatar sa ating bansa. Meron po isang artikulo, ibinalita po at sa pamagat pa lamang, nakalagay po and I quote, Qatar's emir cut short state visit. Litin ko po, Qatar's emir cut short state visit. Tila po nagtatanim ng duda. Kahit ang pagkalat kamakailan sa Twitter ng maling balita na nakipag-date siya sa Korean host na si Grace T sa Green Hills sa kainitan ng araw, inihalimbawa ng Pangulo. Yung mga may Twitter accounts po sa inyo, baka nabalitaan din na may nakakita daw po sa atin nakikipag-date sa Green Hills. Malinaw naman po na hindi ito totoo. Ngunit muli, nagawa na pagtatanim ng duda bago pa ang paglilinaw, pagtatama at pagsiguro sa katotohanan ng balita. Nasa meeting daw siya kasama ang NEDA board ng panahong iyon. May nagkusa man lang po bang kumuha ng panig namin bago ito inere. Ang network pong nagbalita nito, may reporter na bahagi ng Malacanang Press Corps. Buti pa raw ang ibang international media na nagbibigay pansin sa kanyang mga nagawa. Pinuna rin ng Pangulo ang madalas anyang pag-headline sa mga negatibong travel advisory na hindi raw nakatutulong sa bansa. Ang pagkakakonvict sa pinuno ng carnapping syndicate na si Raymond Dominguez, hindi rin daw masyadong binigyang atensyon kahit papanay headline si Dominguez noong kainitan ng issue. Magkatuwang daw ang tungkulin ng gobyerno at media na dapat ay tagapaghatid ng katotohanan. Hindi ko naman po hinihiling na mag-imbento kayo ng kwentong kutsero upang pabanguhin ang gobyerno. Pero kung ibabalanse po natin at iisipin na ang bawat salita ay nakakaapekto sa buhay ng kapwa nating Pilipino, tsak ko po na mas madali nating maabot ang kolektibo nating mitiin para sa bayan. Gayunman, nilinaw ng Pangulo na hindi siya galit sa media. Nais lang daw niya na maging fair ang paghahatid ng balita. Sinabi niya ito sa kanyang surprise visit sa Malacanang Press Corps kanina. Lay Alves, GMA News.